Purihin po natin ang Panginoon. Sige po, ihatid natin ang ating malugod na pagbati sa Panginoon ngayong umaga. Ano? Tayo po muna ay manalangin. No? Ama, ang buong iglesia po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo ngayong umaga upang buksan po ang aming mga puso at magsisi sa lahat ng kasalanan na nagagawa namin, gaano mang kalit ito, patawarin mo po kami. Linisin mo nga po ang aming mga puso at naway manahan ang banal na Espiritu sa aming lahat. Itinataas ko po ang lahat ng mga ministeryo na ngayon po ay nakahandang maglingkod sa iyong mahalagang gawain, ang magpuri at sumamba sa iyong banal na pangalan. Pagpalain mo nga, O Diyos, ang mensaheng dadali ng iyong hamak na tagapaglingkod at ang iyong liwanag ay mahayag sa lahat ng makikinig. Itinataas ko rin po sa panalangin ang lahat ng mga kapatid sa Panginoon, ang mga panauhin at ang dumaraming mga manonood sa YouTube channel. Sana'y makamtan namin ang masaganang basbas at pagpapala sa araw nito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang makapangyarihang pangalan ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga kapatid, sa paisawan, sa lahat ng mga senior citizens, sa ating mga minamahal na panauhin, sa mga kapatid sa ibaba. Nandun po at kasama natin nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Gayun din po ang lahat ng sumusubaybay ng mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, sa ating pong YouTube channel. Patuloy natin pag-pray ito, no? So magandang umaga pong muli sa inyo lahat, mga kapatid. Bago po tayo magsimula sa ating paksa ngayong umaga, nais ko pong munang batiin at anyayahang tumayo ang lahat ng mga may karawan sa buong buwan po ng Disyembre upang ipanalangin po sila. Sino po yung may mga karawan? Ayan po. Palakpakan natin ang mga may karawan na yan. At atin pong silang ipanalangin. Tayo po'y manalangin. Ama, purihin po ang iyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat nakapiling namin ngayon ang mga may kaarawan sa buwan ng Disyembre. Dalangin ko po na patuloy mo silang gabayan, magkaroon sila ng masunuring puso at mga bungang mananatili hanggang sa iyong pagbabalik. Dalangin ko rin po na magkaroon sila ng maraming pang mga kaarawan. Naway magampanan rin nila ang mga gawain yung pinagagawa sa kanila. Pagpalain mo po sila at gamitin mo silang pagpapala sa templong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Maligayang karawan sa inyong lahat. No? Purihin natin ang Panginoon. Ngayon po naman ay ipanalangin naman natin ang lahat ng mga mag-asawang nagdaraos ng kanilang anibersaryo sa buwang ito. No? Ganon din. Inaanya ko pong tumayo kung meron man. Meron ba mag-asawang may anibersaryo sa buwan ito? Meron. Meron. Ayun. Parang nakakahiya ang pantumayo, no? Okay? Parang tayo nakakahiya, no? Panalangin po natin lahat ng mga mag-asawang yan. Panginoon, muli kami dumudulog sa iyo ngayon upang pasalamatan ka po at upang ipanalangin ang mga mag-asawang nagdiriwang ng kani-kanilang anibersaryo sa buwang ito. Nagpapasalamat nga po kami sa mga nagdaang taon na iyong katapatan sa kanilang sambahayan. Patuloy namin dalangin na sumagana sila sa iyong pag-ibig, gabay at kapayapaan. Patuloy sila maging masipag at gamitin mo sila sa kubasan. Gamitin po ang kanilang buong sambahayan at maging masunurin sa iyong buong kalooban. At naway dalangin namin maging pagpapala sila sa church na ito. Marami po salamat sa kanilang mga buhay, lalo-lalo na yung mga kapatid na mag-asawang nasa ministeryo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesucristo, ang iyong anak na aming Panginoon. Amen. Maligayang anibersaryo po sa mga mag-asawa. Pagpaumanin po niyo kung medyo nahihirapan po ako. Ako po, alas 2 pa lang nagising na sa ubo, no? Ang dalangin ko nga, wala akong tigil yung ubo ko hanggang umaga po. Salamat, huminto rin. Ano? At kung ako mo uubuhin, pagpasensyahan nyo na po. Hindi naman naaabot sa inyo yung mga ano yan. No? Okay?
Alam ba ninyo na napakahalaga po ng oras, no? Marami sa atin hindi masyadong pinapansin yung oras eh, no? Marami nga sa atin yan, pinapalipas lang ang oras eh. O kaya nagpapalipas lamang ng oras, no? Alam ba niyo, ito po ay isang relatibong konsepto na tumutulong po sa atin bilang panukat na kaganapan sa ating buhay. Ito po ay isang pangunahing elemento ng ating pamumuhay. No? Makinig kayo mabuti sapagkat kung paano kailangan natin ng hangin, tubig at pagkain para mabuhay, mahalaga din po ang oras. No? Ito ay mahalaga upang tuklasin kung sino tayo at kung paano natin nararanasan ang pag-ikot ng mundo. No? Nakabatay lahat yan sa oras eh. No? Yung mga appointment natin, nakatutok sa oras. Sa school, sa opisina, sa pagawain. Ito rin po ay mahalaga upang tuklasin natin ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, no? Na nakasalalay sa ilalim ng oras. Ang oras po ay tulad ng isang mahalagang kalakal. No? Para siyang kalakal na kapag ka nakalipas na ay hindi na natin maibabalik. No? Ang oras po ay mahalagang bahagi rin sa ating tagumpay. Kung paano natin ginugugol ang oras. No? Sinasalamin ito ang ating mga prioridad. Kung paano natin pinangangasiwaan ng oras, no? Inihayag rin ito ang ating pagkatao. Paano natin ito ginagamit? Ang oras po ay para sa ating lahat. No? Kailangan ng lahat, kahit sino ka, at lahat po tayo ibinigyan ng 24 na oras sa isang araw. Kailangan natin gamitin ito ng buong talino. No? Sa paksa natin ngayong umaga, natuklasan natin sa ating pag-aaral na noong tawagin ng Diyos si Moises, no? Sinikap po niyang magbigay ng maraming dahilan, no? Upang takasan po ang tawag ng Diyos. Naalala natin marahil yung mga dahilang ginagamit din natin, no? Upang takasan ang pagtawag ng Diyos. Marahil may mga tinawag sa inyo noong pang matagal na pero hindi kayo nakikinig at pinalampas nyo lang po at hindi nyo pinansin. Pero finally, nakinig din kayo, kaya kayo nandito ngayon sa church, no? Sa kabila po ng mga dahilang ibinibigay ng mga tao, no? Dinidil po ng Diyos ang bawat pagdadahilan. At lumalabas na walang bisa ang mga pagdadahilang ginagawa ng tao sa Diyos. No? Ngayong umaga, nais kong ihatid ang paksang ito sa lahat ng mga taong dumadalo sa church na nagsasabing mga Kristiyano. Doon sa mga nanonood sa YouTube, no? Lahat po ito, mga Kristiyano, no? Na tinawag upang ihatid ang Ebanghelyo sa mga naligaw habang may panahon at oras pa. Madalas po gumagawa tayo ng mga dahilan para umiwas at hindi sumunod. Katutubo sa mga ugali natin yan, yung nagpapaliban at hindi sumusunod. No? Tatalakayin natin ang mga ideyang nagbigay ng mga dahilan a little bit farther today. No? Itinuturo ito sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sila'y tinawag ng Diyos pamamagitan ng Ebanghelyo upang sumunod kay Kristo. Ngayon, kung hindi mo sunod ang Ebanghelyo ni Kristo, no, maring meron kang malalim at makatwirang dahilan. No? Ngunit, nakita natin kung paano sinagot po ng Diyos ang bawat pagdadahilan ni Moises. Sinasagot din ng kanyang salita ang anumang dahilan na maaari nating idahilan para hindi tayo sumunod sa kanyang pagtawag. No? Sa katunayan, maaaring itanong natin ang mga itinanong ni Ananias kay Apostol Pablo. Ganito po yung mga tanong niya sa mga aklat ng mga gawa sa 22:16. Sabi po rito, at ngayon, ano bang hinihintay mo? Tumayo ka na. Magpabautismo at manalangin ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. So sa umaga pong ito, susubaybayan natin ang paksang may pamagat na, what are you waiting? Bakit nga po ba tayo naghihintay? Mga Kristiyano, ano hinihintay ninyo? Sabi nga ng salibutan, ano hinihintay mo? Pasko? Di ba? Parang may hinihintay tayo. No? Binawalang halaga natin yung oras. Ang dami nating oras na inaaksaya. So ano bang hinihintay natin talaga? Meron bang inuutos ang Diyos sa atin? May sinasabi ba siya sa atin? Kung meron, anong ginagawa natin? Di ba? Bakit hindi tayo tumatalima sa gusto ng Diyos? No? Alalahanin natin na anumang pagtutol o dahilan ang ibigay natin, meron po sagot ang Panginoon dyan.
No? At upang mailarawan ito, isaalang-alang natin ang ilan sa mga pagdadahilan na ginawa natin dahil sa hindi pagsunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Basahin natin ang madalas na dahilan ng tao. Roman number 1, I will, but let me wait a while. Yeah. Alam niyo yung mga delay, no? Ang galing natin mag-delay, no? O bakit tayo naghihintay? Anong hinihintay natin, di ba? I will, but let me wait a while. Parang sinasabi mo na, oo, susunod ako, sandali lang. Hindi naman aalis yan dating tayo yan. Pasasaan ba yan? Diba? Opo, mama, mamaya-maya lang ng konti, masyado kayong apurado. Ganun po tayo, no? Sa bahay, no? Lalo pag inuutusan. No? Ganyan po madalas ang katwiran na maraming tao kapag niyaya mong makinig ng Ebanghelyo. No? Pag narinig na yung Ebanghelyo o Bible study, tapos na po. May mga dahilan na po yan. Ay, naku, sayang. Sayang ngayon pa tumapat. Naksa, alam mo, interesado, no? Sayang ngayon pa tumapat. Sana meron pang ibang araw. Wow. No? So, minsan, sumasang-ayon po sila pero may delay. Halimbawa, makikita po natin ito sa panahon ng pagbabayad ng buwis. Di ba? Puro pagpapaliban ang ginagawa natin. Kung kailan last day na, saka pipila sa mahabang pila at magrereklamo. Ano ba naman to? Hindi man lang inayos ang haba-haba ng pila, nakabilib ka sa araw. Yun po yun, no? Hindi kasi pinahalagahan yung oras. Ganon din sa pagboto. Di ba? Tapos, kung kailan tanghali na at mainit, saka lang pupunta sa presinto para bumoto. Tapos, again, magrereklamo dahil sa sobrang init. Sa renewal ng mga licenses, no? Ganon din, puro delay. Maaga pa at ang gusto ay sa last day na lang. No? Ganon, kapag niyaya mo sa gawain ng Panginoon, tumatanggi. Pero pag nakaramdam ng panganib sa kanyang katawan at may malubang sakit, hihingi naman ng prayer. Ang hirap intindihin ng tao, no? Kapag niyaya mo sa gawain ng Panginoon, walang time. So, na-imagine ba natin kung ano ang epekto ng pagpapaliban? Sino po sa inyo nakakaalam ng effect ng pagpapaliban? Yung effect of delay. No? Halimbawa, doktor ako. Intindi nyo, halimbawa, doktor ako. Isang surgeon doctor. At kailangan kong operahin isang taong pinakamamahal mo sa buhay. May mga mahal kayo sa buhay. Ako mag-o-opera niyan. Surgeon ako. Okay? So, itong o-operahan ko, pinakamamahal mo sa buhay mo. Siya ang tanging breadwinner sa pamilya nyo. So, kailangan ko siyang operahan kaagad dahil may kailangang alisin sa loob ng katawan niya. Na kung hindi maalis agad, malamang mamatay siya. So, you have to worry. No? You have to worry. No? Kailangan na maagap na operasyon bago maubos ang oras. Namamagana po yung buong katawan niya. Bloated. No? Natataranta ka, kayong lahat ng pamilya, 10 ng mga mahal mo pa sa buhay at hindi na alam ang gagawin. Natural. Yung pasyente talagang namamaga at nagkakatas din ang katawan. Ano? Wala kayong tulog sa buong magdamag, sa labis ng pag-aalala doon sa pasyente. At nung nakahanda na ang operating table, ang sabi ko sa pamilya, sabi ko sa inyo, kayong mga pamilya ng ooperahan, relax lang kayo. Nakasuot ako ng puti, ako eh. Ayan akong stethoscope. Relax lang kayo, wala po yan. Masyado kayong apurado. Mamayang hapon ko na operahan yan. Actually, pwede namang ipagpabukas yan eh. Makapaghihintay yan. Mukha namang malakas at kaya maghintay yung pasyente. Sobra lang kayo nag-aalala. No? Ano magiging reaction nyo? Ay, ganun po ba, doktor? Sige po. Ano magiging initial reaction natin? Yung lumalabas yung puti sa mata ng pasyente. Wala yan. Relax lang kayo. Mukhang malakas naman eh. No? Tapos yung gumagano-gano yung Palagay niyo okay lang po yun? Kailangan salinan ng dugo yung pasyente pero walang interesadong kumuha ng dugo. Sinabi mo na kailangan po natin ng dugo. Walang kumikilos. Ano magiging reaction mo? Naroon ka kaya na witness mo ang lahat ng ito? Matutuwa ka ba sa nangyayari? No? Pwede bang ipagpaliban ang pangangailangan ng pasyente?
Mahalaga po ang oras. Minsan nakasalalay sa oras lamang, tapos tigok na. No? So, kailangan maoperahan kaagad ang pasyente, hindi pwedeng pagpaliban. Sa tingin mo, mahalaga rin bang maligtas ang tao at hindi mapahamak? Puntahan natin yung letter A. Procrastination. This is Satan's greatest weapon. Yang delay na yan. Yan ang gustong-gusto ni Satanas. Yung mahal mo sa buhay, huwag mong bigyan ng ebanghelyo. Hayaan mo sila. Matagal pa mabubuhay yan. Oo. Hindi pa titigok yan. Pabayaan mo yung nanay, saka tatay, hayaan mo na sila. Yan ba ang gusto natin? Na-observe natin, mahalaga ang oras, hindi dapat ipagpaliban at nalulugod ang diablo na gamitin natin ang pagpapaliban sa bawat yugto ng ating buhay. Halimbawa, narinig niyo na ba itong mga dahilan na ito tulad ng isang 12 taong gulang na bata? Sabi nung 12 years old na bata, nung niyahan umatay sa Bible study, ay masyado pa po akong bata para isipin ang tungkol sa Diyos. Tinanong mo naman yung 18 years old, ay, sorry po, masyado akong busy sa pag-aaral, kaya wala akong time. Maybe later. No? Samantala, ang isang 22 years old naman ay nagsabi ng, later po siguro. Ngayon lang ako mag-enjoy, tapos iisipin ko pa ang tungkol sa Diyos. No? Ganda mga dahilan, no? Sabi naman 25 years old, sorry po, inaayos ko ang karir ko para okay ang future ko. No? Sabi naman ng 30 years old, ay nako, sobra akong stress para isingit pa ang Diyos. Sabi naman ng 40 years old, sorry ha, pagod ako at maraming ginagawa para pakialaman ko pa ang tungkol sa Diyos. At yung 60 years old naman, ang sabi niya, masyado na akong matanda at maintindihan naman siguro ako ng Diyos. At sa palagay niyo, may isa rito walang valid eh. No? Ang sabi sa letter B, to delay is fatal. Ano ang gagawin mo kung makitang, halimbawa lang, nakita mong mahuhulog ang bata mula sa bintana, panonoorin mo lang, ay, yung bata mahuhulog, oh. Ano sa tingin mo? Okay lang yon? O kaya, nasusunog ng bahay ninyo, hindi ka ba kikilos? Iintindihin mo ba yung nasa Facebook ka? O kaya meron kang terminal cancer na kailangan agapan, okay lang yan, pagpapaliban mo lang yan. Maliit pa naman tsaka wala man akong nararamdamang sakit eh. Hindi naman masakit yung sakit na to eh. So, katawan lang ba ang kailangan pagmalasakitan at pabayaan na lang ang kaluluwa ng tao? Yan ang tawag sa church natin eh. Kaya nagkaroon ng church dito sa Caloocan, particular sa bagong baryo, dahil sa isang misyon. Ang dalhin ang tao sa paanan ng Panginoong Jesucristo. That is the main purpose of the church. We are not here to, party. Wala po. Ang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa sa katawan. Kaya huwag natin kalimutan ang sinabi ni Jesus sa Mateo 10:28. Ano sabi niya? Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayanang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Napaka-serious niyan. Napaka-serious niyan. Serious pa sa cancer yan. No? Kung alam mo ang panganib, so hindi ka ba nag-aalala samantalang nakataya ang kaluluwa mo at ang iyong kapwa? Ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, ng pinsa mo, ng tita mo, ng tito mo, yung lola mo at lolo mo, hindi ka nag-aalala sa bahay tapos sasabihin mo, punta ho kayo sa church. Kaya hindi naman sila sumusunod, okay lang sa iyo. Ayaw nila eh. Ako, may malaking karanasan ako dyan, yung tita ko, di ba? Ayaw umaten. Pinuntahan ko sa bahay, ayaw umaten. Gumawa ako ng katakot-takot na paraan. Hindi ko naging madali. Dadala ko ng mga groceries, kung ano-anong pang-uutong ginawa ko para lang mawin ko siya. Nung nakukuha ko na, mukhang sasama na. Ang problema, yung aso niya. Naku, pag sinama ko yung aso ko, hindi masasanay sa inyo. Hindi tumatapak sa lupa yan. Lagi nasa sofa. Terribling aso yon. Kakatin niyo po yon. Maraming dahilan.
Pero hindi ho ako tumigil. Hindi ako tumigil. Nakakaya kasi mangaral sa ibang tao, tapos yung mga mahal mo sa buhay, wala naman sa church. Sino inuna ko? Yung mga anak ko. Dadalawa lang doon ang anak ko. Si Cheng, tsaka si Erwin. Saka si Sister Ruby. Kaming apat. Kasi mangangaral ka sa labas, kung tanongin, saan yung asawa mo? Nasa yung mga anak mo? Ba't kami yung niyayaya mo? Wala naman yung pamilya mo. Di ba? Napaka-hipokrito naman natin, di ba? Ang sipag natin sa labas, pero yung mga pamilya natin, hindi naman nakakasama sa church. Hindi naman nakaka-attend. Hindi nga kilala si Jesus eh. Di ba? Marami pong dahilan. Meron naman nagsasabi, sa Roman number 2, I don't know enough yet. Yan. Wala pa ako kasi akong alam eh. Yan, no? Letter A, to learn more is commendable. No? Siyempre, bilang Kristiyano, marami pa tayong hindi alam. Okay lang po yun, no? Kasama po yan sa proseso ng paglago ng tao. Hindi naman pagdating mo sa church, marunong ka na eh. Alam mo na kagad eh, no? Hindi po. No? Para kang bata na musmos na wala pang malay, no? At kaya ka nasa church ay para matuto, mapakinggan mo yung mga aral na magbibigay ng buhay, no? Marami mga pagtuturo at pag-aaral na nagaganap pagkatapos nating maging disciple, no? Hindi yung nakita mo naman sina Peter eh, di ba? Wala naman silang kamal. Ang alam nila bangka at saka lambat ang alam nun eh. Dagat, yun ang alam nun. Pero tingnan nyo, dahil na pag-aralan, binigyan ng aral ng Panginoong Jesucristo, natuto at nung mabautismo ng banal na Espiritu, hindi mo na maawat. Hindi mo na rin pwedeng takutin. Ha? Kita niyo po yun? Ano po sinasabi sa Mateo 28? Dapat memorize na natin to, no? Sa 19 hanggang 20. Sabi niya, kaya't habang kayo humahayo, meaning tayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Anong assurance ang gusto mo? Anong katiyakan mo? Sino ba yung nangako nito? Napag-aralan natin sino yung pinangako ano yung pinangako ng Panginoong Hesus? Yung ba mga pinangako niya, tinutupad niya? Yung ba pangako niya, totoo? Sabi nung aral, kung hindi totoo, sinungaling siya. Nakita niyo po yun? Yung mga iba sa inyo, hindi nakaka-attend, kaya hindi niyo alam yung sinasabi ko. No? Pero doon sa mga uma-attend, alam nila yung pinag-uusapan dito. No? So sa katunayan, ang isang tao, maaaring maging isang Kristiyano kahit nakaunti lang ang kaalaman. Hindi naman kailangan pagpasok matalino. Punta tayo sa letter B. So how much does one need to know? O nga, tingnan natin ang mga naganap na conversion sa aklat ng mga gawa. Kasi doon nangyari yung di ba? Sa Antioch, no? Doon unang tinawag yung mga Kristiyano, no? At doon naganap yung maraming mga conversions ng kaluluwa, no? Karamihan sa mga nangyaring conversions doon ay nangyari pagkatapos ng isang pag-aaral o sermon na kanilang narinig, no? Halimbawa, noong gustong magpabautismo nung yung Ethiopian eunuch, natandaan nyo, nangyari po to matapos ng isang aralin. Nakinig muna siya at pumasok ang pananampalataya. Pero hindi malawak ang kanyang kaalaman. No? So, sabi po sa aklat ng mga gawa, sa 8:35-37, simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balitang tungkol kay Jesus. Yun lang po ginawa ni Felipe. Ikinuwento niya sa Ethiopian eunuch kung anong sinasabi ng Panginoon. Hanggang sa nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? Short po yun, yung travel na yun. Pero naipaliwanag ni Felipe sa kanya yung kahalagahan ng kaligtasan. At nabanggit din yung patungkol sa bautismo. Kaya nung makakita ng tubig yung tao, yung pinunong ito, ba, taga mo na, may tubig na baka pwede na, di ba? Kanyo, nakapag-decide siya kagad. Paano siya nagdesisyon? Nagdesisyon siya kasi nagkaroon muna siya ng kaalaman. Nagkaroon siya ng information. Sino? Mula kanino? Mula kay Felipe.
Si Felipe nangaral sa kanya, pinagsabihan siya ni Felipe, kinausap siya ni Felipe, habang nasa karwahe siya, si Felipe naman tumatakbo, sinasabayan yung karwahe. Imagine niyo po yun. Saan ka ba naman mangangaral ka ng ebanghelyo, nakasakay sa tricycle yung tao eh. Si Jesus ang kaligtasan. Di ba? Wala pa namang gumagawa sa atin yan eh. Pero si Felipe, ginawa niya yan. Kasi hindi naman siya inimbitahan ng eunuko eh. Hindi man lang sinabi, stop mo yung karwahe. Sakay ka muna, paliwanag mo sa kanya yung gusto mo. Hindi po eh. Sige, larga, abante. Tumatakbo yung karwahe. Sobrang alab ni Felipe. Mainit na mainit talaga siya. Kaya pinangaral niya, tumatakbo. Hindi ko alam kung ilang minuto o hindi naman siguro inabot ng isang oras yun, no? Mabilisan lang po ito. Nagkaisip yung pinuno. Sabi niya, maganda ito ah. Nag-decide siya kagad, no? Sa bahay, ganun din eh. Yung mga kasambahay natin, di naman tumatakbo yan eh. Nasa sala yan, nanonood ng TV, nandun sa sopa, nasa kung saan, di ba? Nandun sa may labahan. Sabayan mo habang nagbabanlaw, di magbanlaw ka rin. Kung wala naman kayong, di ba? Kasi ngayon, parang ang paglalaba ngayon, parang kailangan may washing machine ka eh. Nawala na yung manual eh, no? Kaya ngayon, parang lahat na lang, parang, buksan mo to, lagay mo yung bigas, tubig, rice cooker, pindot. Lahat ganun eh. Wala nang panahon mag-usap yung mga tao dati. Pati paglalaro ng mga bata, yung jollies, yung piko, yung luksong tinik, wala na eh. Bawat isa solo-solo na. No? Wala na eh. No? Kita niyo po yun? Ngayon, kung naiintindihan mo ang ebanghelyo dahil sinasabi mong Christian ka, pero nakakalimutan mo na naligaw ka dahil sa kasalanan, baka nakalimutan mo yun. No? Na inialay ni Kristo ang kanyang sarili bilang kabayaran para sa iyong kasalanan. Baka naman naaalala mo pa yan. No? Baka naalala mo na tanggapin ang mga biyaya ng kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus bilang ang Kristo, ang anak ng Diyos. I'm sure na hindi natin nakakalimutan to, pero sometimes hindi natin na isa sa buhay. Hindi natin na isa sa praktika. No. Yung kaalaman, hindi natin na i-share. Sinasarili natin. Well, of course, maraming dahilan dyan. Unang-una, number one, hindi ka sumusunod. At syempre, dagdag mo pa dyan yung takot tsaka inahihiya. Patay na, wala na talaga. Sarado na ang ebanghelyo. No? No? Si Kristo, siya ang anak ng Diyos. Siya yung tagapagligtas at wala na. No? Kung ikaw ay dating sumisimba sa Quiapo, sa Baclaran, kahit saan, no? Pupunta ka pa doon sa mga yungib doon sa Bulacan, no ha? Alam mo, ang tao, hindi niya kasi alam eh. Ang alam ng tao, pinupuntahan ng mga tao to, popular yung lugar, at sumasama sila roon, pero hindi nila alam kung wala silang napapala doon. Wala po. Kasi, ang binanggit lamang ng Biblia na tagapagligtas, si Jesus lamang. Walang iba. Hindi ka matutulungan ni Pedro, ni Juan, ni Apostol Pablo. Hindi. Dahil ang pangalang inilawit mula sa langit, papuntang lupa, ay si Kristo lamang, si Jesus. Kaya yung si Peter, si Paul, si Mary, they cannot save you. Si Maria, wala po siyang kapangyarihang magligtas. Kasi wala ang pangalan niya sa Biblia para siya ay magligtas. Hindi po. Siya ay ginamit ng Diyos bilang magdadala ng anak na sanggol na si Kristo Jesus. So, kailangan siya ipanganak. But it doesn't make her a God. Hindi siya Diyos. Kaya hindi siya makakapagligtas. So, yung nasa sinapupunan niya, na ipinanganak, na naging tao, yun po ang tagapagligtas. Walang iba. Kaya namamali ang aral eh. Di ba? Halimbawa, yung isang church, binabanggit niya na, si Kristo tao lamang. Pagka talagang tao lang, di makakapagligtas yan. Pero hindi niya alam na 100% na Diyos si Kristo, 100% na tao. Hindi niya alam yun. Nasa aklat nila yun, pero hindi niya alam. O hindi alam ng mga ministro nila. Yun naman mga nagsisimba sa mga traditional na simbahang malalaki, ng mga lalaki ng mga katedral, tama na sana. Dahil si Kristo ang tagapagligtas. Ang problema, pagka busy si Christ, pwede ka lumapit kay Mary. O kaya kay Santo Sepulcro, kay Santa Ana, ang dami pong... Ewan ko kasama si Santa Claus dyan. Wala pong ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang.
Ano sinasabi ng Aklat ng Mga Gawa sa 10:43? Ang sabi, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Biro mo lahat ng kasalanan mo kalilimutan ng Diyos. Sino makakagawa niyan? Siya lang. No? Kaya nga may mga tao na nailista na itala sa Biblia na nagsalita ng ganito, gaya sa mga gawa, 16:30-31, ang sabi? Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ang ganda ng tanong, ano? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Wala kasing ibang kaligtasan eh. Kaya nga, napakahalaga ng message ng gospel eh. Napakahalaga ng ebanghelyo talaga. No? So mga kapatid, ano po ang dapat gawin ng tao? Ano dapat gawin ng tao? Ipangaral ng ebanghelyo. Kamukha na nangyari sa Gawa 2:38. Anong sabi? Sumagot si Pedro. Sabi niya, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kasi pag wala yung Espiritu Santo, yung mga kaalaman natin, yung karunungan natin ay puro karunungang tao. Wala akong wisdom dyan. Kaya nga tayo napahamak eh. Kasi wala tayong karunungan eh. Alam lang natin kaalaman. Yung kaalaman kasi, napag-aaralan yan eh. Nabibili yan eh. Pero yung karunungan po, galing sa Diyos po yan. Wisdom. No? Kaya ang sabi sa 3:19 ng Gawarin, sabi niya, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi alam ito ng mga kasambahay natin. Ang alam nila, tama sila, matuwid sila. Ang alam nila, wala silang ginagawang kasalanan. Hindi naman ako nangaapak ng paa ng ibang tao eh. Hindi naman ako nakikipag-away. Yun ang katuwiran nila eh. Ako, mapagbigay ako, matulungin ako sa kapwa. Oo nga, mabait ka na, mabuti ka na, pero hindi ka ligtas. Mamamatay ka, mapapahamak ka, yun ang problema. Nakita niyo po yun? Hindi pinag-uusapan dito yung mabuti ka, hindi. Ang tanong, ligtas ka ba? Nagbigay ng provision ng Diyos ng kaligtasan, yun ang kunin mo. Anong mabait, anong mapagkawang gawa mo? Sumisimba ako, 7 simbahan ang tinatawid ko linggo-linggo. Wow! 7 simbahan ang tinatawid mo linggo-linggo. Ang galing. Oo, doon nag-iiwan ako ng pera sa unang simbahan, sa ikalawang simbahan. Yung yaman ko, hindi ko sinasarili, binibigay ko sa simbahan yan. Walang masama roon. Kaya mo naman palang ipamigay yan eh. Ang tanong, ligtas ka. Sino sa mga simbahan yan kaya ka iligtas? Sige nga. May tatayo ba dyan at makakapagsabi na, huwag ka mag-alala, ligtas ka na. Kaming 7 ang magkakasama. Ligtas ka na. Come on. Mga kapatid, magsisi kayo, sabihin mo sa kanila, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Otherwise, you shall perish, sabi ng Bible. No? Ano pa? Sa mga Gawa 17:30-31. Ano sabi ng Panginoon? Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Noon yan. Ngunit ngayon, ay inutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit, talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Hindi alam ni nanay yan, hindi alam ni tata yan. Noong mga kapatid mo, hindi niya alam yan. Enjoy sila sa buhay na ginagawa nila. Layaw. Wala, hindi nila alam yan. Kaya yung tao, alam ba nyo, mamamatay na walang malay eh. Oo, wala siyang malay. Kasi hindi niya alam eh. Kasi kasama naman niya sa bahay yung isang Christian. Yung Christian na to, hindi naman nagsasalita. Hindi naman pinapangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi sinasabi yung panganib. O paano maliligtas yun? Paano magkakaroon ng takot yan? Oh. Pero tanongin mo, takot mamatay. Alam mo bang mamamatay ka? Knock on wood. Mamamatay ka kahit mapudpud yung kagaganyan, mamamatay ka isang araw. Wawawa ka. Ano? Bakit po? Bakit kailangan tingnan natin ito mabuti? Kasi, tingnan niyo yung 31, ano sinabi? Sapagkat nakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, whether you believe it or not. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang.
Sino po yan? Si Jesus. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Kita niyo? So, kailangan ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo habang may oras, habang may panahon. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga susunod na oras. Alam mo ba yun? Nagbibiyahe kayo, sarap-sarap. Let the redeem of the Lord. Kanta-kanta kayo na, biglang nabangga yung truck nyo. Bang! Hindi mo alam na kay Lord kami, hindi naman kami pababayaan ni Lord. Talaga, yung driver nyo, unbeliever. O yung mga lahat ng pasero, Christian, pakanta-kanta. Di ba? Hindi natin kasi alam anong oras, saan, at kailan. Hindi natin alam yan. Bigla na lang, ang lakas ng nanay mo, bigla na, o tatay mo, bigla sabi, Leng, hindi mo na ako papasok ng trabaho ngayon. Bakit? Parang may naramdaman ako sa katawan ko na, hindi mo alam yun Yun na pala yung sinyales, Bigla nung gabi, biglang tumumba. Parang ako. Tinakbo sa ospital. Di ba? Siyempre, katakot-takot na examination ang gagawin dyan. Lahat ng examen magdadaan dyan, nakalista sa record ng ospital. Dahil paglabas mo ron, kaya magaling ka kaya hindi, babayaran mo yan. Ano niyo yan? No? Sabihin mo sa kanila yung mga dapat nilang sabihin. Ipaliwanag mo sa kanila, kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 10, sa 9 hanggang 10. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at, buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Diba? Buong puso. I give you my heart, I give you my soul. Naalala niyo yung kanta kanina, may pang wings. Psalms 91. Hindi niyo po yun? No? Bakit sinabi ni Apostol Pablo to? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon pinapawalang sala ng Diyos. Kita niyo na? Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kasi yun yung faith mo Naintindihan mo na yung ebanghelyo na itinuturo sa'yo. Saan? Sa church, sa Bible studies, sa mga symposium, etc., etc. Kaya, naligtas siya. Nakita niyo po yun, no? So, kailangan din nating bilang mga Kristiyano ay, siyempre, madali naman yung uma-attend lang tayo, sige, umaawit lang po tayo. Pero yung pagiging matapat, importante yan sa bawat Kristiyano na nasa church. Pag sinabi niyo pong matapat, malaki po ang coverage niyan. Ilagay natin diyan yung panahon mo, yung oras mo. No, matapat ka ba kay Lord? Kanina, nakatayo na naman ako sa pinto, ang dami na naman mga late. Sabi ko, talagang ano kaya gagawin dyan sa mga yan? Butin lang, di nag-a-assign ng Diyos ng anghel. Yung taga-batok pag dumadang, late ka na naman, Visit ka. Di ba? Buti walang ganun, Mabait talaga ng Panginoon, pinapanood lang tayo ng Panginoon. Siguro sabi ng Tapos pagdaan mo, nakita ka ng butiki, sabi ng butiki, late na naman. Huwag ka makikialam dito, Bakit po? Sabi sa pahayag 2:10, 3 bahagi, sabi ganyan, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Kita mo? Diba? Pagka ganun, sapat na, natanggapin mo ang kaligtasan at simula ng isang bagong buhay Kristiyano. Pero meron pa rin pong magdadahilan. Kahit na nakukumbinsi na, Roman number 3. Ano sabi niya? I'm not good enough yet. Talaga? Meron mo talagang good enough na? Di ba? No? Ano po ibig sabihin nito? Letter A. This implies a misunderstanding of Christian life. Hindi mo lang naiintindihan kung ano yung buhay mo, kapatid. Marami po ang nagkakamali tungkol dito, sa statement na to. At hindi natin kayang baguhin ang sarili natin kung tayo lang. May mga umaasang lalago agad at magiging isang mature Christian pagkatapos ng ilang panahon. Hindi po. Saka yung level ng pag-unlad natin, iba-iba rin. Merong mabilis, may mabagal, merong hindi na.
Meron talagang hindi na. Tanda na talaga, no? Naalala ko yung, alam niyo, meron kaming, ito yun, may kikwento ko lang, no? Meron tayo dating isang gitarista na, linggo-linggo nandito yun, tumutugtog yun. Yun at yun din naman tinutugtog. Hindi ko mamemorya yung yung tugtog. Lagi siya may kwaderno. Kaya pag tumutugtog yun, nakasabay sa kwaderno yun. Minsan nahipa ng hangin na laglag. Naloko na. Alam niyo, hindi, meron pong ganun talaga. Hindi talaga natututo. Talagang ang hirap turuan, no? Kung minsan tinuturuan mo, mas marunong pa sa'yo. No? So, minamasdan niya yung mga malalagong member ng church. Sabi, yung malago na yun. Yung malago na rin. Gusto ko ganun din, malago rin ako. Okay lang yun, di ba? Maganda. Kaso, ang gusto nila, maging malago ka agad. Kaya gusto nilang baguhin ang kanilang sarili bago maging Kristiyano. Kasi nagiging Kristiyano ang tao pag natututo na ng Ebanghelyo. Yung salita ng Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa atin. At doon, lalago ka eventually. Maring slow learner ka. Meron mga tinatawag na, di ba, mababagal talaga, mga late bloomer. Di ba? No? Ayun, ganun po talaga. Meron mga tao sa church na kahit matandang Kristiyano na, kung magtanggal ng kuko sa ipin. Di ba? Natin magagawa eh. Di ba? Muli, nakakalimutan po ng mga taong to ang pagiging Kristiyano ay isang proseso ng paglago. Lalago ka rin. Wait lang. No, ha? So, nagsisimula tayo bilang mga sanggol kay Kristo. No? Kadalasan po ay makasanlibutan pa rin ang ugali. Kahit na Kristyan na. May ganun talaga. Kahit na Kristyan na po yan, doon nga sa church na pinanggalingan ko, anak ng pastor, babae. Akit na kami lahat sa, mag-service na kami. Akit na lahat. Ako, mahilig ako mag-observe. Napansin ko, nakaupo sa hagdanan yung anak ng pastor. Nagsisigarilyo. Babae ha, bata pa. Siguro around 17. Anak ng pastor po ito. Kinausap po talaga siya. Magsi-start na tayo ng service. Andito ka, tsaka ba't ka naninigarilyo? Nisnab ako. Isipin niyo po yung member ng church. Dalawa yan. Meron pang isa sa may Channel 5, sa may lobby. Mga Christian to, may gawain doon eh. May nagsisigarilyo isa, babae rin yun. Pinansin ko rin po yun, pinagsabihan ko rin po. Kasi hindi ko matiis eh. Yung mga ganyan, hindi ko pinapalampas yan eh. Kahit na hindi ko kakilala, pinapansin ko. Kiniklaim niya na Christian siya, nakakasira ka. Di ba? Sinisira mo ang pangalan ng Panginoon. Di ba? Yung pangalan mo lang masira. Wala ka naman eh, di ba? Pero yung pangalan ng Panginoon, malaking puhunan dyan, dugo yan, saka ano ka. Di ba? So, may time for everything. Sabi ni Solomon, there's time for everything. Di ba? So, umattend ka lang, makinig ka ng aral, magtiyaga ka, sundin mo yung mga sinasabi ng salita, dahil mabuti ito para sa iyo, gawin mo yun. Lalago ka. In due time, lalago ka. No? Kaya may paalala rin si Apostol Pablo sa mga taga-Corinto sa chapter 3, verse 1 to 4. Ano sabi niya? Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. O, kita nyo na? Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Kasi hindi makaintindi ng mga spiritual na bagay eh. Kapag may sinasabi ka, ang interpretasyon nyo kagad, sanlibutan yun. Pag binanggit mo yung mga salitang spiritual, hindi sila makarelate. Yan ang sinasabi ni Paul dito. Sabi niya sa verse 2, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Sapagkat hindi nyo kaya yon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. O anong ibig sabihin? Yan ang sinasabi ko kanina, di ba? Yung iba natuto na, ito hindi pa. May mga ganyan talaga. No? Verse, sapagkat nananalig pa sa inyo o nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Yan ang number 1 kalaban ng Christian, yung laman. O, kahit na 10 years ng Christian, ganun pa rin eh. Nakalublob pa rin sa laman. Verse 4, kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan niya na kayo namumuhay pa ayon sa laman? No? So, dapat lumago. Iwanan mo na yung mga ganyan. Unti-unti nating hubarin ang lumang nating pagkatao
at isuot natin yung isang bagong pagkataong ibinigay ng ating Panginoon. Suot mo yun. Kasi sa'yo yan. Oo, kahit anong size. Ano yan? All size fit. Kita nyo? Ano sabi ng pangaral ni Apostol Pedro, no? Doon sa 3:18, pakinggan mo. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Sabi niya. Patuloy na lumago. Patuloy. Hindi non-stop po ito. No? Hindi yan katulad ng pag-aaral, nakatapos ka ng pag-aaral, graduation, diploma, tapos na. Hindi po. Ang pag-aaral, patuloy po yan. No? Maski ang mga doktor, ang mga scientist, nagpapatuloy sila sa pag-aaral. Non-stop po yan. No? So may mga dapat tayong talikdan at huwag nang gawin sa buhay natin. Ngayon na sinatawag natin ang ating sarili tayo mga Kristiyano, mahiya naman tayo. No? Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa 3:8 hanggang 10, sabi niya, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Nandiyan ang lahat eh. Wala naman sikreto eh. In-open up ito lahat eh. Isinulat sa Bible, ipinangaral ng mga apostol para mabasa natin, mapakinggan natin. Kasi if we claim to be a Christian, dapat totoo, no? Di ba? Dapat totoo yan. Oh, isuot ninyo. Iba ang sinusuot natin eh. Tingnan nyo, pupunta ng church. Ay, teka, church palang punta ko, teka. Ito, susot ko. Di ba? Nakalagay sa likod, church. Pagdating sa bahay, huubarin yung church. Suot mo naman isa. Mas presko to, flesh. Ano po ang tawag? Double standard po. Kung Kristiyano kang umalis sa bahay, pag uwi mo, Kristiyano ka pa rin. Paglabas mo, Kristiyano ka pa rin. Hindi nag-iiba-iba. Nakikita ninyo sa daan yan, mga kapatid natin. Ako, nakikita ko yan sa daan, nakikita ko sa may loob ng church yan. Hindi ho ba? At talaga sinabi ko sa inyo, pinangako ko talaga, simula nung sinabi ko nung gabi na, simula ngayon magre-rebuke na ako. I-rebuke ko talaga. Gagamitin ko yung sinabi ng aklat. Open rebuke is better than secret love. O, di ba? Tatawagin kita, kapatid, alika. For counseling ka, alika. Alika rito. Doon tayo sa may loob ng opisina. Oh. Kasi pag pinabayaan mo yan, kawawa eh. Alam mo yun, nasa flesh pa yan eh. Kawawa siya. Eh, may magagawa ka naman, di gawin mo na, di ba? Ayaw mo siya magalit, ayaw mo sumama ang loob. Pagka nagkaisip yan, doon niya maiisip na, magpapasalamat pa yan, iiyak pa yan, lalapit siya, thank you. Parang ganun eh. Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Yung mga bata rin matitigas ang ulo, mga walang galang, pagsabihan ninyo. Mga anak ng Kristiyano yan. Pagsabihan nyo sila. Huwag niyong pabayaan. Ay, anak ni ano yan, baka madamdami ng tatay niyan eh. Hindi ho pwedeng ganun. Yung nanay niya, pag napagsabihan ang anak, nakaano. Bakit di na umati ng church? No? Ano sinasabi sa letter B? We cannot live the Christian life without Christ. Hindi po pwede yan. Kung maghihintay ka na makapamuhay ka ng buhay Kristiyano para maging isang Kristiyano, maghihintay ka forever. No? Kay Kristo lamang natin matatanggap ang karunungan upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pakikibaka natin sa laman. Walang iba eh. Sabi po ng Apostol Pablo sa Romans 6:17-18, sabi niya, ngunit salamat sa Diyos. Kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon ay mga alipin ng katwiran. Amen? Oh, kita nyo? Pinalaya na kayo sa kasalanan, kayo ngayon ay alipin ng katwiran.
Ano pa ang dagdag niya sa 12 to 13? Ang sabi niya, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. It's all there. Nandyan lahat yan. Wala akong nakatago dyan. Sabi mo, mahina kasi ako hindi ko kaya pastor yan Sila kaya nila ako, hindi ko po kaya yan. Talaga? Basahin mo yung sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ayan. Diyan, panalo ka dyan. Kita mo? Marami tayong mga dahilan-dahilan kaya ganyan Kung i-delay po natin ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo, paano maayos ang buhay ng mga mahal natin? Paano yung mga kapitbahay natin? Paano yung mga kaibigan at mga kakilala? Paano sina lolo't lola? Di ba? Hindi pwede hindi. Matututo rin yan, malalaman din nila yan. Hindi po parang inilagay mo sa unahan ng karton yung kabayo. Hindi po. No? Kailangan natin si Kristo, ang kanyang lakas at karunungan upang makasunod po tayo habang may panahon pa, habang may time pa. Huwag natin pagpaliban. May ilan namang nagsasabi sa Roma number 4, sabi niya, itong muna niya, there are hypocrites in the church. Kaya ayoko umatin dyan, pastor, ang dami mga plastic. Yeah, may mga ganyan nagdadahilan ng ganyan. Ano po naman ang pwede natin sabihin sa letter A? True, but there are hypocrites everywhere. Kahit saan, sa civic at mga social clubs, sa media, sa mga offices, sa factory, kahit sa looban po, laganap ang mga ipokrito. Amen? Di ba? Ang dami mga tao yung gagaling magpanggap. Pero hindi totoo lahat yun. Di ba? Mamili ka. Sige, sabi mo, ayaw mo sa church kasi maraming mga hypocrites. Gamitin natin. Sige, sabihin natin, mamili ka ngayon, alin ang gusto mo? Gamitin ang iyong oras sa church na may mga ipokrito o gamitin ang iyong panahon sa impyerno nang walang hanggang kasama ang lahat ng mga ipokrito? Kasi doon sa impyerno lahat ang ipokrito Sa church may konti lang. Mas masarap kasama na yung konti lang kaysa doon sa habang buhay mong kasama yung mga hipokrito doon sa impyerno. So may mga dapat tayong matandaan sa letter B. Some things to remember. Hindi po tumigil si Jesus sa pagsamba sa sinagoga. Kahit na ang mga pinuno ng relihiyon ay mga hipokrito. Hindi siya tumigil. Pumupunta siya sa sinagoga, tuloy. Ando doon yung mga plastic, yung mga pariseo, mga eskriba, at saka mga namumuno. Hindi rin iniwan ni Pedro, ni Santiago at ni Juan ang iba pang mga apostol, dahil hipokrito si Judas. Di ba? Kung hahayaan mong pumasok ang mapagkunwari sa pagitan mo at ang Diyos, pinapayagan mo ang mga hipokrito na maging mas malaki kaysa sa Diyos. Kaya huwag mo idahilan yan yung... kasi marami pong problema sa church talaga. Ayoko. Yan. Kasi dyan may kampi-kampihan Kung ano mga dahilan. Ayoko dyan kasi may pangkat-pangkat kahit saan ka pumunta, merong ganyan. Talagang ganyan. At kung papayagan mo na mas malaki sila kaysa sa Diyos, hindi mo makikita ang Diyos dahil sa mga hipokrito, kawawa ka. Ikaw ang magsasuffer. Yung mga hipokrito naman, magsasuffer din naman yan sa impyerno. Okay, mag-alala. Sa ating listahan ng mga dahilan, maaari pa po tayo magdagdag ng iba pang mga dahilan. Halimbawa, sa Roma number 5, sabi rito, I want to wait for my spouse or parents. Diba? Sabi ng mga bata, gusto ko makakilala muna ang tatay ko at nanay ko. O di kaya yung asawa ko, bago ako. Diba? So matutulungan mo ba sila sa pamamagitan ng iyong paghihintay? Wala kang ginagawa, naghihintay ka lang. So maaaring hinihintay ng pamilya mo na mauna kang sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Lalo na yung mga uma-attend. Hindi niyo alam, tinitingnan kayo ng mga magulang nyo, ng mga kapatid nyo. Paano kayo? Tingnan nga natin to si Sandra. Sandra pangalan.
Eto siya nung araw, nung hindi pa siya Christian eh. Pero ngayon, eto na ang buhay niya. Nagbago ba? Yun ang tinignan ng mga tao sa loob ng bahay. Tatay mo, ng nanay mo, ng kapatid mo, ng tita mo kung kasama sa bahay. Nagbago ka nga ba? May pagkakaiba ba yung hindi ka nakakilala at saka ngayon ma-attend ka na sa church? Meron ba pagkakaiba? No? Di ba? Yung paghihintay, sabi rito, waiting is commendable, but hinihintay nga ng pamilya mo na may mangyari maganda sa buhay mo. Di ba? Dati, hindi ka tumutulong sa bahay. Hindi ko natatanungin kung sino yung mga anak na yan. Hindi magtataas ng kamay yan. O, di ba? Sabi ng nanay mo, anak, bantayan mo muna yung, yung niluluto ko, may kukunin lang kasi baba. Sino sa mga anak ang mabilis tumalima? Sino sa mga anak ang magsabi na, naku po nanay, akong pong bahala dyan. Huwag na po kayo mag-alala. No? Eh pag anak mo, intusan mo, anak, ikaw na munang bahala ito. Ako na naman, ba't hindi si Del pinang-utusan nyo? Ba't ako? Ba't puro ako? Porke bunso ako? O, di ba? Marami tayong reklamo. Pero pagka nanghihingi po ng baon, hindi ko ba? Ang ganda ng sing-sing mo. Paglaki ko, bigay mo na sa akin yan, ha? Di ba? Yung baon ko nga pala. No? Ang galing natin sa ganyan. O mga anak, makinig kayo. Pag inutusan kayo ng nanay nyo, anong attitude nyo? Paano? Wait. Mamaya na po, mama, maaga pa. Diba? Pataasin mo kami ng mga gumagawa niya, hindi magtataas ng kamay. Hindi niyo? Yung mga gumagawa ng mga pag-delay ay maaaring makahadlang sa kanilang pagsunod. Kaya hindi makakilala yung mga kasama natin sa bahay kasi nakita wala naman nagbago sa buhay nyo. Hindi niyo? Wala. Halimbawa, kaya hindi madala ang asawang lalaki sa church dahil may mga dahilang sinabi si Apostol Pedro. Kaya hindi humadala yung asawa. Basahin natin sa 1 Pedro 3, 1 hanggang 2. Kayo naman mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, may kayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. That explains everything. Nakita nung asawa mo na, iba ka na. Di ba? Halimbawa lang to, hindi ko naman sinasabing gawin ninyo to. No? Pero kung nasa inyo naman yung kung gusto nyo. Ba, dumating asawa mo, pagod na pagod. O, di ba, medyo lapitan mo muna, kuha ka ng bimpo, punas-punasan mo siya. Lengan ang gusto mong inumin, meron tayong juice dyan, tsaka gusto mong kape o no. Di ba? Kahit naman hindi inom ng kape o juice yun yun lang, nilapitan mo siya, tsaka medyo, pawis ka. Palit ka muna, may sando ako inihanda. Dati hindi mo ginagawa yan. Pero ngayon, nung Christian ka na, ginagawa mo na yan. Meron pang kiss yan, di ba? May kiss pa. Pagod na pagod yung asawa ko. O, ayan, dito na ang papa nyo, ang dito ni tatay ninyo, no? O, mga anak, di ba? O. Sabi ng lalaki, mukhang may epekto yung church na yan, ha? Masilip nga minsan yan. Ano ba merong hiwaga dyan sa church na yan? Di ho ba? O, kasi nakikita niya may pagkakaiba eh. Pagka magkakain na, sasabihin mo sa asawa mo, pagod na pagod yun. Bari mo muna sapatos mo. Hindi naman alipin eh. Alam mo, nagtutulungan kayo kasi nagtrabaho naman siya maghapon doon. Ikaw rin, nagtrabaho ka rin. Yung lambing, alam mo, parang lambing yan. Bari mo muna, chinelas ka muna. Di ba? Di ba? Halika na, kakain tayo. Niluto ko yung paborito mong ulam. Anong ulam yan? Hindi ko alam eh. Pero masarap. Di ba? Oh. May appeal, may dating sa lalaki yun eh. Ganun, no? Di ba? Sabi ng lalaki, kain na tayo. Sige na, tapos na kami. Hintayin niyo po yun. Tapos na kami ng mga anak mo. Tagal mo eh. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos na malinis na pamumuhay. Letter B, remember, we will stand before the Lord. Di ba? Hindi po grupo ng pamilya to, mananagot ka para sa iyong sarili lamang.
Isa-isa. So wala po rito yung kapit-kapit kayo. Harap tayo sa Panginoon. Hindi ka kapit-kapit tayo ba? Hindi po. Isa-isa, solo-solo tayo riyan, no? So yan. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Romans 14:12? Kaya, pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. So, meron pong inventory yan. Ayan na. 2 Corinthians 5:10. Sapagkat lahat kayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawaing mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Wala pong lampas dyan. Yung pagkapila, dire-diretso ka. Sabi ng bantay sa langit, oy, sir, kasama kayo sa pila. Gusto mo lumipat na sa kabila, ano? Yung ginagawa mo rito, yung mga tumatakas ka, mga, di ba? Sa pila. Nasa likod ka, bigla kang pupunta sa unahan. Di ba? Mali. Doon sa langit, wala yan. Pag nakapila kayo, pila. Pagharap, isa-isa. Yan na po yun. No, ha? Ngayon, siyempre, dahil mahal mo po yung mga kasambahay mo, hindi mo hahayaang masayang ang panahon mo. No? At mapahamak yung mga kaluluwa nila. Siyempre, ngayon, habang nagsasalita ako, nag-iisip ka na ngayon eh. Oo nga, no, paano nga pala kung mawala si tatay? Patay na. Paano yung pag-aaral ko? O, naisip mo ba yun? O, di ba? Naku, paano na pag wala si tatay? O, di kaya, paano na pag wala si nanay? Bubugbugin ako ni tatay. Wala nang tagapagtanggol sa akin. Naisip mo ba yun? O, ngayon, siguro, nagme-meltdown na yung salita ng Panginoon sa puso mo, naintindihan mo yung sinasabi ko, na dati binabaliwala mo lang. Wala lang. No? Sa wakas, sasaalang-alang po natin ang isa pang dahilan na medyo katulad ng katatalakay lang po natin. Sa Roma number 6, ano po ang sabi? Ito pa mga dahilan. I am afraid of what my parents or spouse might think. Yan, yan. Sa atin, mahal ka kasi yan eh. Baka kung ano sabihin nila. Yan, yan, yan. Ang takot po ay naghahatid ng limitasyon sa buhay natin. Ang pananampalataya ay nagpapatatag. Hindi takot sa Diyos, no? Hindi po takot sa Diyos ang tinutukoy ko. Sa halip ay ang uri ng takot na naglilimita sa ating pagsunod sa Diyos sa halip na sumunod tayo sa Kanya. Ang pagsunod po kasi ay nangangailangan ng pananampalataya. Kabaliktaran ng takot. Ang kakulangan ng karunungan ay nagbubunga ng sari-saring emosyon. Lalo na kung kini-question natin ang ating mga kalagayan sa halip na umasa sa Diyos na tumawag sa atin. Pagka ganyan ang nararanasan mo, letter A, keep in mind what the Bible taught us. Balikan mo yung Biblia. Magbasa ka muli. Ito ang madalas na dahilan kung bakit nasasayang ang panahon. Mas iniintindi natin ang sasabihin ng tao kaysa sa sinasabi ng Panginoon. Dapat unahin ang Panginoon Diyos sa lahat ng bagay, pamilya, kayamanan, hanap buhay, at mga personal interest. Ano po ang aral na mababasa natin dito? Sa Kawikaan 29:25, ito ang matutunghayan natin. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Kaya mo sila, kahit ano sabihin nila, okay lang yan. Yan. May pangako ang Diyos kasi. At ito'y nireveal niya kay Isaias sa 41:G. Sabi niya, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Panghawakan mo yan. Ngayon, dagdag pa natin, ano sinabi ni Jesus tungkol dito? Marcos 8:38. Sabi niya, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikahihiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Hindi po threat yan. Ipinaiintindi lamang natin sa pamilya ng Diyos na kung ikahihiya mo ang Diyos, intindihin mo mabuti. Unawain mo mabuti. Kaya nga ang Diyos, kinikwento natin eh. Si Jesus, kinikwento natin sa mga kaibigan natin eh. Ano yung ginawa niya sa pamilya ko? Alam mo ba kung ano ginawa niya sa buhay ko? Kilala mo ako, di ba? Alam mo naman kung ano ako, kung sino ako. Pero tingnan mo ang ginawa ng Panginoon sa akin. Ganun po yun. Nahihiya kang ikwento. Di ba? Dati kang magnanakaw, hindi mo maikwento. Dati ako magnanakaw.
Dati ako sinungaling. Yung mga kasalanan mo, sabihin mo. Pero isang bagay. Kaya yung tao hindi makapaniwala eh. Kasi nung makilala ka, iba ka na eh. Alam mo, minsan, may pastor akong kaibigan, hindi ko na babanggitin ang pangalan. May asawa siya, yung asawa niya dentist sa Beluna. Beluna Hospital. Sabi ko, sakit ng ipin ko. Sabi niya, punta ka sa Beluna. Ando si ano, binanggit yung pangalan ng asawa niya, ando si ano. O talaga? Sabi ko. Sige, sasabihin ko sa kanya mamayang gabi, pag uwi ko, para bukas, punta ka na maaga ron. Ikaw ang unang pasyente. Sa Beluna po to. E di pumunta ako ron. Si pastor, Christian yun. So, si Mrs. kaya, ano kaya siya? Christian din, ano? Di ba? Siyempre, pastor, di ba? Si Mrs. Christian din, di ba? Tama? Okay. Pagdating ko po sa ospital, di hinahanap ko pa, ito lang pala, no? Wala pa siya, yung asawa ni pastor. Naupo ko. May babae lumapit, dentist din. Sabi niya, ay, kayo po si Orly Palomar? Opo, sabi ko. Maupo po muna kayo, pinagbilin sa akin. Tumawag sa akin si pastor. Sige, naupo ako, gano'n. Di nagkakwentuhan kami. Sabi niya, saan po kayo nagpapastor? Sabi ko, kasama ko sila, pastor, ano? Ganun ba? Ako po, Christian din po ako eh. Sabi ng babae, ng dentist, ako po, Christian din po ako eh. Sabi, naging maganda. Ito yung conversation namin eh. Ako rin po, Christian din eh. Ganun ba? Si asawa ni pastor, Christian din yan eh. Nagulat po siya. Christian yan. Hindi ko po alam. Matagal lang Christian siya. Ibig sabihin yung asawa ng pastor, wala hong patotoo. Nabigla rin ako eh. Nabigla rin yung dentista kasi ang tagal niya kasama sa opisina, doon sa loob ng... Hindi nga nakakapagsalita na Christian siya. Hindi nga alam na Christian siya. Marami sa ating Kristiyano nakatago. Paano nga magigising ang tao? Hindi mo na ipapahayag kung sino nagligtas sa'yo. Sino ang nakialam? Bakit gumanda ang buhay mo? Dati kang magnanakaw, dati kang mamamatay tao, dati kang sinungaling. Pero ngayon, isa kang matinong anak ng Diyos. Dentist yun, asawa ng pastor, hindi man na nakapangaral doon. Masking sa kasama niyang dentista, hindi niya na ikikwento na Christian siya. Kasi siguro may ginagawa sa sanlibutan yun, pagka-Christian kasi, nakakahong ka eh. Hindi mo na gagawin yung mga bagay na, ikakahon tayo ng Diyos eh. Hindi tayo pahawakin sa mga bagay na marumi. No? Yun ang ibig sabihin ng pagkakahon. Hindi ka, ayaw ng Panginoon na hahawa ka pa ng marumi, ng masama. Di ba? No? Kaya dapat ipahayag mo. Kung hindi, ito mangyayari sa iyo. Yan. Ano pa sabi? Mga awit 27, sabi ganon. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisintakan? Mga awit 118:6. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Deuteronomio 31:6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Nililinaw lamang ng mga passage na ito na dapat tayong mas mag-alala sa kung ano ang iisipin ng Panginoon kaysa sa maaring isipin ng ating mga minamahal sa buhay o ng ibang mga tao. Nahihiya ako baka mamaya kung ano sabihin nila eh. Ano? Di ba? Pwede naman mag-open ng anumang topic sa kanila. Meron pa pong karagdagan sa letter B, something else to bear in mind. Sa una, ay maring isipin nila na binabaliwala natin ang kanilang damdamin o paniniwala kasi nga iba ang kanilang relihiyon. Okay, mag-alala ron. No, katunayan, tayo sa bahay, sumusunod naman tayo sa mga magulang natin. No? At, di ba, hindi ka ba nila tinuruan na gawin kung ano ang tama? Siguro naman kahit ng mga magulang na hindi nakapag-aral, hindi ka tuturuan ng masama niyan. No? Kaya,
So wala talagang basihan para pag-isipan kanila ng masama. Diba? Sa akin po pagtatapos, mga kapatid, may maaaring iba pang mga dahilan, no? O pagtutol na maaaring ibigay tayo, no? Para hindi sumunod sa tawag ng Ebanghelyo ni Kristo. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo na ang mensahe ngayon ay sapat na upang ipakita na talagang walang makatwirang dahilan upang ipagpaliban natin ang tawag at pagsunod sa Panginoon. No way. Tumatakbo ang oras. Mauubos ang panahon, meaning mauuna ka sa panahon. Ang oras hindi hinto, ikaw hihinto ka isang araw. Hintayin mo pa ba ang madala sila sa ospital hanggang sa tumigil sa paghinga doon sa gitna ng operating table bago ka pa sumunod? Wala tayong katwiran kung hindi natin ihatid ang biyayang iniaalok sa atin ng Diyos pamamagitan ng Jesucristo. Kaya kung alam mo kung anong dapat mong gawin, bakit mo ipagpapaliban ito, kapatid? Kung gusto mong maligtas ang mga minamahal mo, pati na yung kapwa-tao mo, ano pang hinihintay mo? Marami po mga tao ang kailangan maligtas, kasama na ang sambahayan mo. Marami dito, wala rito yung mga sambahayan nila. Kung hindi ka kikilos at ipapahayag ang ebanghelyo, paano sila maliligtas? Kung hindi ka susunod, mapapahamak sila. Okay lang ba yon? Ano, ipagpapaliban mo ang kaligtasan nila? Hindi ka ba nababagabag? Sasabihin mo rin ba sinabi ng doktor? Yung narinig mo kanina, eto ngayon. Dahil hindi ka naman doktor, sabi mo, relax lang po kayo. Wala yan. Sabi ng pastor, puntahan niyo sila sa mga bahay, kausapin sila. Ay, mamayang hapon ko na sila pupuntahan. Masyado kayong apurado. Actually, pwede naman pagpabukas yan eh. Makapaghihintay naman yan eh. Hindi naman sila kasi aalis ng bahay eh. Mukha naman silang ligtas at pupunta sa langit. Mahaba pa ang oras. Sobra lang kayong nag-aalala. Pagka ganyan ang attitude mo, nilalabag mo yung sinabi ng Panginoon. Sa aklat ng Juan, Kabanatang 9, Talatang 4. Ano sabi? Kailangan gawin natin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala na makakagawa pagsapit yun. Pakinggan natin ang sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma 13:11. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Ito naman ang sinabi niya sa aklat ng Roma 1:16-17. Sabi niya, hindi ko ikinahiya magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad na sinasabi ng kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Yan. Ang tanong, ano naman kaya ang mapapala ng mga taong binigyan natin ng panahon? Ano sa tingin nyo? Ano ang sinabi ni Jesus sa kanila sa Juan 8:32? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Mga nakatali yan eh. Alam ba nyo, nakaposas lahat yan, nakakadena lahat yan. Kailangan silang lumaya. Bunga nito, tatanggapin nila si Jesus bilang Panginoon. Dahil naunawaan nila ang Ebanghelyo at nakilala nila ang tagapagligtas. Kaya ang mangyayari dyan ay yung mangyayari sa Juan 1:12 hanggang 13. Ano sabi? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ano ngayon ang mapapakinabangan ng mga taong binigyan natin ng panahon? Ano naman ang ibibigay sa kanila ni Jesus kung tinanggap na nila si Jesus? 1:28. Ano sabi? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Pangako ni Jesus yan, mga kapatid. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sino po sa inyo meron na niyan ngayon? Sino sa atin ang meron na niyan ngayon? Purihin natin ang Panginoon Diyos.
Tayo po'y manalangin. Salamat, Ama, sa mahalagang aral na napakinggan namin ngayong umaga. Ingatan naman nawa namin ng bawat nakinig ang mahalagang aral na ito. Bigyan mo po ng lakas, tapang at karunungan ng mga kabataan na gagamitin mo sa pangangaral. Gamitin nawa nila ng buong katalinuhan ang kanilang panahon o oras upang hindi masayang. Salamat po sa patuloy niyong gabay sa aming lahat, sapagkat ngayon ay makapamumuhay na kami ng may lubos na pagsunod, kapayapaan at pag-asa habang ginagampanan namin ang iyong palatuntunan. Pinupuri at niluluwalhati ka namin. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ng Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Purihin natin ang Diyos, magbatian ang bawat isa.